Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Pastor Ray Remogat ng Tabernacle of Faith Baptist Church dito po sa Naik, Cavite. At binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga at mabiyaya po sa ating lahat. Ngayong umaga pong ito ay maraming salamat sa pribilehyo na binigay sa atin ng Panginoon na magamit upang encourage po ang bawat isa po sa atin mula po sa salita ng Diyos. At binabati ko rin po ang lahat ng kapastoran ng FIBAP, ang aking mahal na pastor, Pastor Ramiro Adona, at ang mga taga-MIBC Cavite City, at MIBC Margondon, at ang lahat po ng kapatiran po ng Tabernacle of Faith Baptist Church, diyan po sa Naik, Cavite. Ganun rin po, Dr. Darren Miller ng Maranatha Baptist Church, Nagkaano, Texas, USA, and all the brethren from MBC USA, and also to my wife, Rochelle Marquez Mogat, at sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa salita ng buhay at sa lahat ng mga simbahan. Ngayong umaga po ito, hayaan niyo po ako magbahagi ng salita ng Diyos mula po sa Matthew chapter 5 verses 13 to 16. At ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan po ngayon ay aking pong pinamagatang maging makadiyos na impluensya. Maging makadiyos na impluensya. Sabi po ng Bible ng chapter 5 verse 13 hanggang 16 ng book of Matthew, sabi po rito, "Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out, and to be trodden under the foot of men." Verse 14, "Ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid." Verse 15, "Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick, and given light unto all that are in the house." Verse 16, "Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven." Maging makadiyos na impluensya. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming pong binasa ngayong umagang ito. Pagpalain niyo po ito at maging hamon po sa amin kung paano kami bilang isang mananampalataya na gumagamit ng social media platform ay maging mabuti at makadiyos na impluensya sa amin pong sosyedad at sa amin pong lipunan. Salamat Panginoon sapagkat ngayong umagang ito, ginamit niyo po ang mensahe ito upang kami, Lord God, ay paalalahanan na hindi lang po dapat kami maging makamundong pagnanasa, kundi maging makadiyos din naman, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin na Ikaw ang may tataas at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Maging makadiyos na impluensya. At tayo po ngayon ay meron pong tema na pinag-aaralan po sa loob po ng isang linggo na ito at ito'y patungkol po sa paggamit po o ay ang impluensya po ng social media at paano po natin malalagpasan ang masamang impluensya po na naidudulot po sa atin ng ating mga paggamit ng ganitong uri ng platform ng social media. Ang purpose po ng ating pag-aaral po ngayong umagang ito ay upang ipahayag sa bawat isa na tayo po'y bilang mga mananampalataya na tinawag ng Diyos na magdulot ng isang makadiyos na impluensya sa ating kapwa sa paggamit ng kagaya po na ito ng platform ng social media para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang mundo po ay sagana sa mga halimbawa ng mga tao na nagdulot po ng malaking impluensya sa ating mga buhay. Katulad po ng mga vloggers, tiktokers, mga artista, mga athletes, singers, dancers, at marami pang iba. Pero meron pong pinakahigit po bilang isang mananampalataya at bilang isang Kristiyano na dapat po natin tingnan na kung saan may pinakamalaking impluensya po dapat sa atin at ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong pong Hesukristo ang siyang pong nagtatag ng isang Christian faith. He founded the Christian faith. At tatandaan po natin mga kapatid, whether we be a good or bad influence, kita ho natin mga kapatid that we cannot escape the fact that we can be an influence to somebody. So let's face it, harapin po natin ito mga kapatid. Masaya tayo po, alam niyo mga kapatid, makita natin ang ibang mga tao na meron pong sumasang-ayon po sa ating kagustuhan at paniniwala. At bawat sandali po ay, alam niyo mga kapatid, tayo po ay nakaka-impluensya sa ating mga paligid. Maaaring ito ay positibo para sa kabutihan ng iba o ito po ay negatibo na pwede pong magdulot po ng kasamaan sa iba. At bilang pong mananampalataya na tayo po ay na-impluensyahan po at tinuruan po
mula sa aral po ng Kristyanismo ng ating Panginoon, ay nararapat na naisin po natin maging impluwensya po tayo sa iba para naman sa kanilang kabutihan at higit sa lahat para po sa kanilang kaligtasan. Ang iniisip natin ay dapat kailangan natin tingnan po ang kapakanan ng mga taong ito upang sila rin naman ay maabot ng libreng regalo o ng kaligtasan mula po sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo mga kapatid, kailangan po ng mundo ang impluwensya ng mga Kristiyano. At ang ating impluwensya bilang isang mananampalataya ay lubang kailangan ng mga tao sa ating paligid. At ang mundo po na ating ginagalawan po mga kapatid, tatandaan po natin ay isang pawasak na mundo, pasira na mundo, at nasasaktan na mundo, at parang tipong wala ng pag-asa, at naalam po natin na parang nasa kapahamakan na po. At tatandaan po natin mga kapatid na tayo po'y binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na makaapekto o maapektuhan at mabago ang kalagayan ng mga tao sa kasalukuyan. At bilang isang mananampalataya, ikaw at ako, maaaring kasangkapanin ng Diyos upang tulungan ang iba sa kanilang problemang dinaranas. At ang paggamit po ng iba't ibang uri ng kaparaanan ng social media ay maaari po natin magamit upang maabot po sila at atin po silang maimpluwensyahan na siya pong magdudulot o makapagdudulot ng kagalingan at pag-asa sa wasak na mundong ito. Kaya nga mga kapatid, bawat isa po sa atin ay may napakalaking responsibilidad. At sa paggamit po ng social media ay isa po isang responsibilidad dapat natin gawin upang tayo po bilang isang mga Kristiyano ay pwede tayong maka-impluwensya sa ating kapwa. At ang mga kapatid, ito po ay makikita ho natin kung saan meron pong isang pinakakilalang katuruan si Jesus doon sa Sermon of the Mount na matatagpuan sa Matthew chapter 5 hanggang chapter 7. Ito po ay ang tagubilin kung paano mabuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Ang mga talatang itong binasa po natin ngayon po ay parte po ng pangangaral ni Jesus. Ang impluwensya niya, noong panahon wala pang social media, but he's roaming around, going from one place to another place just to tell about doon sa paghahari ng ating Diyos. Ang mga tilatang binasa po natin po ito. At ang konteksto po natin mga kapatid, ng kanyang itinuturo sa mga verses natin binasa, ay nangungusap patungkol sa pagiging makadiyos na impluwensya. Alam niyo mga kapatid, ang kalagayan ng mundo po natin ngayon ay nakalulungkot. Wala pong ipinagkaiba ko ito sa kalagayan ng mga tao sa panahon nung si Jesus po noon ay nabubuhay po noon at nangangaral at pilit na ang kanyang pangangaral ay maging impluwensya sa maraming tao. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, we are broken. Walang pag-asa. Merong pagkaalipin at ang inaasahan nilang magdudulot ng kanilang kaligtasan, pagpapalaya at panibagong buhay ay ang pagdating ng ipinangakong Mesiyas. Kaya mga kapatid, we as a Christian, we are called to be godly influence for the glory of God. At kung magkakaroon tayo ng tamang pamumuhay mga kapatid, tayo po'y makaka-impluwensya ng tama at tayo po'y magkakaroon ng positibong impluwensya sa mga tao sa ating paligid. Ngayong umagang ito, 3 bagay po ang ating pong kukunin upang tayo po ay una, palagpasan po natin ang anumang tukso ng mga social media na hindi po nakadudulot po ng positibong pagtuturo po sa atin. At pangalawa ay upang tayo ma-develop po natin paano natin madidevelop ang pagtangkilik dito sa social media sa isang positibong kaparaanan bilang isang mananampalataya. So dapat tandaan po natin, tayo pong lahat inatawag upang maging impluwensya sa ibang tao, upang sila rin naman ay makilala nila ang tagapagligtas ng ating buhay. Number 1, paano ba tayo magiging impluwensya sa ibang mga tao? Sabi sa binasa po natin sa verse 13 ng chapter 5, sabi rito, "Ye are the salt of the earth. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under the footmen." So makikita natin ang number 1 po dito mga kapatid sa ating pong binasa sa verse 13. Makita natin dito that Jesus Christ encouraging us to become influence, being a salt to your environment. Maging asin po sa ating kapaligiran. And using that kind of social media platform, pwede po tayong maging isang asin para sa ating pong sosyedad o sa ating pong environment. Alam niyo mga kapatid, dito po makikita natin that Jesus was making a point to His disciple about their role in society.
Si Jesus ay gumagamit ng asin bilang simbolo ng buhay Kristiyano. And Jesus was explaining there is salt that is useful with a great effectiveness, and there are salt that is also useless at itinatapon na po. Tatandaan po natin mga kapatid, sa New Testament po, ang asin po ay napakahalaga. In the times of Roman soldiers, madalas po itong pinambabayad po bilang isang utang, itong asin po na ito. And it was used as a flavoring, as a preservative, as a fertilizer, and even as a medicine. Mga kapatid, alam po natin na lahat po tayo, no, napakahalaga po ng asin. Ito ang nagbibigay ng lasa sa pagkain, at walang lasa ang pagkain kung walang asin. Ang asin po mga kapatid ay ginagamit din upang di kaagad mapanis ang pagkain. Ang karne ay di magtatagal kung wala pong asin. Subalit kapag ito po ay nilagyan ng asin, ilang araw din po itong mapipreserve at tatagal. Alam niyo mga kapatid, bilang isang mga Kristiyano, we are the salt of this world. Tatandaan po natin, as a salt, we have the power to prevent moral collapse. As a salt, we have Christ and the good news. Sa parehong paraan ng ang asin ay nagpapalaki ng lasa ng pagkain sa mga panahon na ito, ang tagasunod naman ni Kristo ay lumalabas bilang mga nagpapabuti sa lasa ng buhay sa mundong ito. Ikaw at ako na mga Kristiyano, na namumuhay sa ilalim ng patnubay ng banal na Espiritu at sa pagsunod kay Kristo, tatandaan po natin mga kapatid na tayo po ay makaka-impluwensya sa mundong ito para sa kabutihan. Tayo po, gaya ng asin, ay may positibong impluwensya sa ating mga paligid. Kung saan ay may kaguluhan, dapat tayong maging mga tagapamayapa. Kung saan na meron pong mga kalungkutan, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, tayo dapat magiging ministro ni Kristo, at kung saan may pagkapuot, dapat tayo maging halimbawa ng pagmamahal ng Diyos kay Kristo. Mga kapatid, ang mundo po ay patuloy na nabubulok. Ang mga tao sa mundong ito ay masama, makasalanan, tayo pong lahat laban sa Diyos. Marami ang malugod pang tangkilikan ng kasalanan, taas doo pang inihahayag ang kanilang kasamaan. Ang masama ay nagiging mabuti at ang mabuti ay nagiging masama sa paningin ng tao. Mga kapatid, ito yung pong kalalagayan mula nang magkasala ang tao. At ito rin po ay marahil sa kadahilan ng makasalanan ang puso ng tao. Ang sabi ng libro po ng Jeremiah chapter 17 verse 9, "The heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it?" Tatandaan po natin mga kapatid, if Christians make no effort to affect the world around them, they are of a little value to God. Kung ang mga Kristiyano po ay hindi po magbibigay ng isang effort na kung saan nakakaapekto sa mundo pong nakapaligid po sa atin, binibigyan po natin ng maliit na pagpapahalaga ang Diyos. Matthew chapter 5 verse 13, ang sabi rito, "If the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted?" Ano sabi? "It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under the foot of men." Mga kapatid, tatandaan po natin kapag ang asin ay nahawaan, ito ay nawawalan ng bisa at maaaring nakakalason. Ang kontaminadong asin, contaminated salt ay hindi maaaring gamitin, kaya dapat ito nang itapon. At kung sobra tayong katulad ng mundo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, wala tayong bisa bilang isang mga asin. Kung tayo sinasabi natin tayo mga Kristiyano, pero ginagamit po natin ng social media, mga platform, o mga bagay na ito para sa walang kabuluhang bagay, at nakikipagkompromiso po tayo sa isang bagay na kung saan hindi nakaka-glory at nakaka-effective bilang isang Kristiyano, mga kapatid, wala po tayong pinagkaiba sa isang kontaminadong asin na dapat nang itapon sapagkat ito'y makakahawa na. Maaari mong piliin mga kapatid na gumana bilang asin o hindi. Tatandaan po natin ang isang Kristiyano na nawala na ng isang malusog na relasyon kay Kristo ay nawala din po ang kanyang kapangyarihan. At hindi maaaring gumawa ng mabuti sa iba. Kaya dapat tayong laging nakaugnay kay Kristo mga kapatid. Sabi ng John chapter 15 verse 5, "I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing." Mga kapatid, tayo po dapat lagi naka-align ang buhay po natin kay Kristo. Dapat po tayo maging asin sa ating kapaligiran. We should be a salt to our environment. Kagaya na lang po ng mga halimbawa ng mga tao na naging asin sa kanilang mundong ginalawan o kinagalawan na nagdulot ng mabuting impluwensya. Katulad po ni Abraham.
Abraham, siya po yung namagitan para sa Sodom and Gomorrah. At doon po sa Genesis chapter 18 verses 23 to 32, makita natin dito kung paano nailigtas ng Panginoon si Lot sa pamamagitan at inimpluwensya ni Abraham. Like Moses, si Moses po sa Exodus chapter 32 verses 31 to 34, makita natin dito na namagitan si Moses para sa Israel upang hadlangan ang pagpuksa sa kanila. Kagaya rin po ni Jonah, nangaral sa Ninive na nagdulot ng pagsisisi ng maraming tao dito. Mga kapatid, sinabi na ng Panginoong Hesus na asin tayo at dapat gampanan natin ang pagiging asin natin dahil pag hindi, mga kapatid, ang sabi niya, mainam pang itapon tayo at yurakan ng mga tao. As Christ's disciples need to be the salt or need to be salt that is useful, that is effective, and makes an impact and impressions upon those around us. Mga kapatid, we are to be the salt of the earth. At upang maging instrumento tayo para naisin ng iba ang mga bagay ng Diyos. Jesus, our God, encouraging us to be a salt to our environment. Not only here in verses 14 to 15, makita natin dito ang pangalawang puntos upang tayo po ay makita natin that we need to become a godly influence to our surroundings or to our environment. Anong sabi po ng verses 14 and 15? Ye are the light of the world, a city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Number 2 point, ang sabi po rito, sabi ng Panginoon that we need to be a light to our environment. As we as a Christians using a different platforms for us to become an encouragement, a reminders, or a channel of blessing to others, become a light for them. Sabi rito, let us always seek God with a purpose. And that purpose ay dapat po tayo maging ilaw po sa ating sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang ikalawang larawan ng pagkakailanlan ng mga tagasunod ni Jesus ay ang tayo ay ang liwanag sa mundo. Kung gumagamit ka ng social media, why not you to use that platform to become the light to your environment? Ang isang lungsod na nakatayo po dito, makita natin mga kapatid, sa kwento po ito, sa isang burol ay hindi maitatago. Ang mga tao ay hindi nagniningas ng isang lampara at inilalagay sa ilalim ng basket, ngunit sa isang stand. Mga kapatid, ang punto ay ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa lahat. Ito po yung punto po rito. And these illustrations of Christ about us should make us really be grateful because this makes us realize that we are really a transformed people. Ephesians chapter 5 verse 8, the Bible says, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the world. That's why Jesus, Apostle Paul, used by God to tell us about this encouragement na sabihin dito in verse 8 that we need to walk as children of light. Mga kapatid, sa buhay na ito, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Maaari tayong maging bahagi ng kadiliman o maging bahagi sa mundong ito, or maging liwanag po bilang mga ilaw at maging iba sa lahat. This world is dying for a light, my friend. People are desperately seeking for a beacon of hope. Tayo ay tinawag na maging mga Kristiyano hindi lamang para dumalo sa mga serbisyo ng simbahan, minsan sa isang linggo. Tinawag po tayo at kailangan tayong gumawa ng isang gawain at iyon ay maging isang liwanag sa mga kapaligiran o nakapaligid po sa atin. Mga kapatid, it is too easy to just conform to this world. Just go with the flow and simply live a life with less resistance and stay within our comfort zone. But remember this, we are Christians. We are supposed to be different. We are to be a light. Kaya ang tanong mga kapatid, which leads us to the questions, how can we produce light? Paano po tayo makapag-produce ng isang liwanag? Kagaya ng sinabi po ng ating Panginoon si John chapter 8 verse 12. Ang sabi rito, I am the light of the world. He that followeth me. This is the reason how we create or produce light. Ang sabi ng Panginoon dito, you want light to become a light to the world, to your environment. Sabi niya, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
Mga kapatid, ang talatang ito ay nagsasabi sa atin upang tayo ay magliwanag. Dapat ikaw at ako, kailangan natin sundan ang liwanag ng mundo. No, kailangan natin sundin si Jesucristo, ang kanyang mga turo at ang mga halimbawa upang ikaw at ako ay maging liwanag ng mundo. Kaya dapat tayo maging katulad ng Diyos sa ating mga gawa at sa ating mga salita. Sabi nga ng isang author ng libro, sabi ni Robert Chapman, there are many who preach Christ. Marami daw nangangaral tungkol kay Kristo, but not so many who live Christ. My great aim will be to live in Christ, sabi ni Robert Chapman. Mga kapatid, as John the Baptist said, Christ must increase and I must decrease. Sa makatuwid, mga kapatid, kung mas malapit tayo sa pinagmulan ng liwanag, ay may mga liwanag ang ating liwanag. Kung lumayo tayo po sa Diyos, ang ating liwanag ay dumidilim hanggang mawala natin ang liwanag na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mananampalataya kay Kristo, being the light of the world, we actually carry out the same purpose that Jesus had in coming to earth. We had the same purpose. He came to seek and save which was lost. And Jesus came to earth to show us that God loved us. But now, Jesus is gone. He has left the earth and He has left us to feel the role of bringing light to the world and of bringing the world knowledge of God's love and forgiveness. He entrusted the Great Commissions in Matthew chapter 28 verse 19 to 20 that we should go and teach all nations. Imagine natin mga kapatid, kung itatago po natin ang liwanag sa ating mga buhay, what will happen? No one will know about the light that we have. Ang layunin ng ating liwanag, mga kapatid, ay upang ilantad ang kadiliman. Sa pagtingin natin sa pagtingin sa ating halimbawa, alam ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya kung dahil gagamit po ng social media, we should know and dapat nating malaman na kung paano ito gamitin sa kabutihan, kung paano ito gamitin sa tama. At dapat ipakita natin sa mga tao kung ano ang katanggap-tanggap sa Diyos at kung ano ang hindi natatanggap sa Kanya. Mga kapatid, kailangan natin pag-aralan ng Biblia upang malaman kung ano ang inaasahan ng Diyos mula sa atin. We can give something that we don't have. Hindi tayo maaaring maging liwanag sa mundo kung hindi natin alam kung paano maging liwanag sa kanila o alam ang katotohanan ng Diyos. We must not be hidden. A disciple is supposed to be as obvious as a city set on a hill. Ang totoong disipulo po ng Diyos ay hindi po nagtatago. Hindi tayo ginawa ng Diyos na liwanag upang tayo ay may tago sa ilalim ng isang basket. Tatandaan po natin mga kapatid sa isang kasabihan that a blind man can guide another blind man. For you to be an effective light, you must have the proper understanding of God's truth, God's love, and God's purpose. At bilang mga taong may pananampalataya, mga kapatid, tinawag ikaw at ako upang ipakita ang larawan ng ating tagapagligtas, ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa isang mundo kung saan ay may napakaraming kadiliman, kaya nga liwanag ng Panginoon sa pamamagitan natin ang tanging sagot. Church, my dear friends in the Lord, and those who are watching and listening right now this message, kung sinasabi mo na ikay Kristiyano, kung sinasabi mo na ikay mananampalataya, tanggapin natin ang hamon ni Kristo. Una, maging asin ka sa iyong environment, sa iyong paligid. Pangalawa, maging ilaw ka sa iyong kapaligiran. And number 2, sabi po ng Bible in verse 16, number 3, sabi ng verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. This is the reason why kung bakit tayo po kailangan maging mabuting impluwensya sa ating sanlibutan, sa ating mundo. Kung bakit ikaw at ako kailangan maging mabuting impluwensya sa lahat ng pagkakataon, because this is the reason for others to glorify God. Mga kapatid, dito po sa salitang ating binasa po in verse 16, God instructs His people to live in such a way that we profoundly impact the lives of others.
At ito po ang pinakalayunin ng lahat, mga kapatid. Pinakakonklusyon ng pagiging asin at ilaw upang mailapit ang mga tao sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. 1 Corinthians chapter 10 verse 31, the Bible says, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Colossians chapter 3 verse 23. Colossians chapter 3 verse 23, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Kaya mga kapatid, dapat tayong mabuhay sa banal o na banal at impluwensyaan ang iba para sa kaluwalhatian ng Diyos. If you're using the social media, wag mo itong gamitin sa isang bagay na kung saan hindi makalulugod sa Panginoon. But for you to eliminate that kind of concept, use the social media for the glory of God. You are not your own. You live for God. The Bible says in Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, and who loved me and gave himself for me. Mga kapatid, our good works are to be the shining light to the world so that they see the way to God, upang makita nila ang daan kay Kristo. Kaya mga kapatid, this is a big challenge for us. Lumiwanag tayo upang makita ng mga tao ang Diyos, hindi ang ating mga sarili. We must point to Jesus when we do good. Napadala natin sila na ituturo natin sila kay Kristo. We do not good works because we are trying to make the world a better place. We do good works so that the people return and glorify God. Mga kapatid, not only on the easier circumstances, but especially during the hard times. The more hardship we are in, the more we can be brighter. Just like what the Bible says in Philippians chapter 2, verses 14 to 16, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the Son of God without rebuke in the midst of the crook and the perverse nations, among whom ye shine as lights in the world, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Mga kapatid, ang ating patotoo bilang mga anak ng Diyos ay nangangailangan na tayo ay makilala hindi sa pamamagitan ng pagbubulong-bulungan o pagtatalo-talo, kundi sa kagalakan maging sa mga pagsubok. Notice here that Peter makes the same connections. Ano sabi niya sa 1 Peter chapter 1 verse 2 and 10? Chapter 1, sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano sabi niya? This is the connections of Apostle Peter in this verse. Sabi niya, but ye are a chosen generations, a royal priesthood, and holy nations, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of the darkness into his marvelous light. Mga kapatid, ang ating buhay ay dapat na makilala sa pamamagitan ng moral at kadilisayan, pagtitiis at kapayapaan, so that we will shine like bright light sa isang madilim at masamang mundo. Tatandaan po natin mga kapatid, a transformed life is an effective witness to the power of God's Word. Sometimes people are not reading their Bibles, but rather they are just observing the life of a believer. Tama po ba? Hindi sila nagbabasa ng Bible because ang gusto nila i-observe yung tao nagbabasa ng Bible, yung mga mananampalataya. Ano sabi ni C.S. Lewis? When we Christians behave badly or fail to behave well, we are making Christianity unbelievable to the outside world. Kaya mga kapatid, if we are careless, we give the world a reason not to believe God. It is a great challenge for us. Lumiwanag tayo sa harap ng mga tao, sa harap ng mga napupuon sa atin, sa mga taong tinatanggihan tayo. Hayaan nating makita nila ang kagandahan ng iyong mga gawa. You know, when you hide your testimony, you're preventing someone from seeing the beauty of God Himself. And when you don't testify, you're just withholding from someone that which they desperately need to see, and that is God's love for them. Sinclair Ferguson said, ano sabi niya? How do we bring glory to God? Paano na natin madadala ang glory sa Panginoon?
The Bible's short answer is, ano sabi niya? By growing more and more like Jesus Christ. Amen? That's why we need to do these things. We need to become a good and godly influential to others. For what reason? Para maipakita natin sa mga tao that we are glorifying God in our lives. We need to become a godly influence to others. As a conclusion, in our lesson this morning, bilang mga Kristiyano po, tayo po'y tinawag to be a godly influence for the glory of God. Amen? As Christians, we are the salt of this world. We have the power to prevent moral collapse. At bilang isang asin po, we have Christ and the good news. Pangalawa po, bilang isang totoong Kristiyano o disipulo po ni Kristo, dapat po tayo ay hindi nagtatago. God did not make your light so that you would be hidden under a basket. Light must shine. Light must shine. At ang pangatlo, for our conclusion, we shine so that the people can see God. Tayo po'y nagliliwanag upang ang mga tao ay makita ang Diyos. Hindi tayo, not us. Kaya it is a big challenge for us. We must point to Jesus when we do good. Kaya church, dapat ito po yung ating maintindihan. We have a great responsibility. We need to do the main thing, and that is to tell about the goodness of the Lord Jesus Christ. And how we become a testimony, a good testimony for Christ sa ating po mga impluwensya sa kanila. Huwag natin hayaan na tayo po'y kainin ng impluwensya ng mga social media at ng mga tao sa ating paligid. Gamitin natin ito, ang social media na ito, at ang mga tao, ipaalam natin sa kanila sa ibang kaparaanan na ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay nagliligtas sa mga taong gustong tumanggap at maniwala sa Kanya. How do we do that? Let us aim po natin to become a God influence to others para mabigyan ng kapurihan ng Panginoon. Nawa, ang mensahe po na ito ay maging hamon po sa ating ngayong umagang ito. Sa ating pagtatrabaho, pag-aaral, at sa ating mga lakad, let our lives become a salt and lights of this world para ipakita natin sa mundong ito na tayo po ay nagbibigay glory sa ating Panginoon. Be a godly influence today. Not tomorrow, not next week, but today as a Christians. Panginoon, maraming salamat po. Purihin ka sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa amin pong napag-aaralan po ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat alam po namin, Ikaw, Panginoon, ang nagbigay po sa amin ng mensaheng ito. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, and God bless us all.